In this video, magka-file na tayo ng 1701A o yung Annual Income Tax. By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung dapat na maging itsura ng form kapag magka-file na kayo. And then eventually, ilalagay na natin yung buong kinita natin sa buong taon at kung magkano na lang ba yung bayaran na tax kapag na-less na yung 8%. Disclaimer lang din na itong tutorial na pinapakita ko is only for either single proprietor or professional na nag-avail ng 8% income tax rate. Ito yung COR ko from BIR. Bali, nung nag-register ako for freelancer, binigay na nila sa akin to. At ito yung guide ko na din kung ano yung mga dapat kong i-file. Nakalagay dito na nag-avail ako ng 8% at dapat kong i-file yung 1701Q which is ginagawa ko quarterly. And this time naman, yung 1701 na gagawin natin annually. Ang deadline nito is April 15, 2024. Again, ito ay para sa annual tax ng 2023. Wala akong 2551Q dito kasi hindi naman ako yung sa sole proprietor o yung kumuha pa ng DTI. Pero kung meron kayong ganon, madali lang din naman siyang gawin, which is ipapakita ko na rin very quick later. Kung nag-file na kayo quarterly, dapat familiar na kayo dito sa EBIR forms ng BIR, kung saan dapat ilagay mo lang yung TIN number mo. Pag pinress mo yung tab, mag-auto-update yung mga information dito. Ito rin yung mga information na dapat nakalagay doon sa COR mo. Mula dito sa BIR forms, hanapin natin ang 1701A, Annual Income Tax Return. At i-click lang itong fill up. Click ko lang itong OK. At ito na yung 1701. Dapat dito ay 2023 kasi yung previous year, yung binabayaran natin na tax. At ang deadline ng 2023 is the following year ng April 15. For item number 2, amended return, no lang yan. Number 3, no lang din yan. Ito, automatic na. For taxpayer type, dito na pipiliin kung single or professional. Piliin ko tong professional. And then, dito naman sa number 7, dahil professional yung pinili natin, focus na lang tayo dito sa dalawa. Pero kung single proprietor, ito na yung pipiliin. 8% ang kinuha ko. Mapapansin nyo dito sa item number 19, automatically napili na rin yung 8%. Ilagay na lang dito yung date. At yung citizenship na din. Also for civil status. And then scroll down na lang. Kung okay na lahat, i-click lang tong validate. Validation successful, click lang tong okay at i-click yung next. Mapapansin nyo, grayed out siya, hindi nakakapag-type. Dapat kasi i-click yung edit at pwede nang mag-type from here. At dahil 8% yung in-avail natin, ignore na tong 4A, 4B na tayo para sa 8 income tax rate. Sa number 47, ipa-file na yung kinita ng buong taon, hindi lang yung kinita ng quarter 4. So halimbawa, nung first quarter, 100K, second, third is tiga 100K, maging nung fourth quarter, ang ilalagay is yung total nitong apat, which is yung 400,000. Ito na yung mismong ilalagay natin. Halimbawa lamang ito. At sa number 54, huwag kakalimutan, ibawas dito yung 250,000. Kaya tayo nag-a-avail ng 8% income tax rate para nga naman ma-enjoy itong benepisyo na to na walang tax doon sa 250,000 pesos na kinita natin. Kung ano yung natira, sa 250K, yun na lang yung taxable, which is yung 150,000. 12,000 yung nakikitang tax dito o yung dapat bayaran. Pero kung nagbabayad ka quarterly ng tax mo, dapat mabawasan to kasi nung third quarter, nakapagbayad ka na ng tax na 4,000 para doon sa kinita mo na 50,000 which is lumagpas doon sa 250K na less taxable. Kung mapapansin nyo, nung first quarter, walang binayarang tax kahit kumita ng 100K kasi nga dahil sa 250K or 8% income tax rate. Nung second quarter, nung pinag-plus tong dalawa, 200,000, hindi pa rin siya umabot ng 250K. Pero nung third quarter, umabot na siya or lumagpas na siya at 50,000 nga yung sumobra doon sa 250,000. Kaya, ang magiging taxable is itong sumobra lang. Itong fourth quarter, initially ang makikita natin is 12,000. Pero ang mangyayari talaga dyan is itong fourth quarter dapat
i-minus sa na-file mong tax from previous month. So, 8,000 na lang yung dapat nating makita doon sa EBIR. So, tingnan natin. So, number 58, tax payments for the first 3 quarters. Ang nabayaran na natin ay 4,000 pesos. Kaya 8,000 pesos na lang yung dapat na maging tax mo. So far, okay na tayo. Pwede na tayong mag-save at submit. I-double check lang natin na ang finilapan lang ay number 47 item, number 54 na item, at also yung 58. The rest niyan ay either automatic na or 0. From here, click na natin yung validate. Next is submit na natin yung final copy. Please ensure that you have internet. Yes. Pero normally kapag ganito, after ko i-click yung OK, nagkakaroon ng error sa unang try. Hintayin lang natin. Ngayon, submit successful na. So, i-make sure nyo na makita nyo tong error or yung pop-up notification na to. And dapat din, magkaroon din kayo ng email from BIR about this. Click ko lang yung OK. And you can now pay this electronically. Click natin to. Merong iba't ibang method sa BIR kung paano nga ba magbayad. At ito yung iba't ibang paraan. Pwedeng sa GCash, sa Maya, yun yung kadalasan kong ginagawa. Pwede nyo rin itry yung ibang options, pero kung interesado kayo, pwede nyo i-check yung mga tutorials sa channel namin. Balik tayo dito sa BIR form, and then close ko lang to. Ang ginagawa ko is piniprint ko to. So, scroll down ko lang, print. And then from here, pwede nyo i-save at i-print na din. At kapag babalikan nyo yung homepage ng EBIR form, kapag pinili nyo yung final ninyo na form, which is 1701A, makikita nyo na na-save dito sa bandang baba yung mga final natin. Same din sa mga previous quarters. Katulad nito, ito yung mga final ko na for the past quarter nung 2023. So, pwede nyo rin balikan from here, pero still, dapat may backup copy kayo either sa OneDrive, Google Drive, or kung saan kayo makakapag-backup securely. So, okay na ako sa obligation ko for this one sa January 1, 2024. Again, ang deadline niya is April 15. Yung registration fee, may update na yung BIR na hindi na siya kailangan gawin. Pero kung meron kayong 2551Q, yung percentage tax, although 8% yung in-avail ninyo, kung nalagay man siya dito, kailangan nyo pa rin siyang i-file. Pero, 0 na lang ilalagay nyo at madali lang din naman siya gawin. So, ipakita ko very quick. Balik tayo dito sa EBIR form. Hanapin natin yung 2551Q. Ito siya. Ito, dapat yung may 2018 na version. And then, fill up natin. Click natin yung OK. Konti lang yung kailangan na i-update dito information kasi yung the rest mag-gray out na and auto-populated na din. Calendar. Ang babayaran ko is, although 2024 na ngayon, pero ang babayaran natin is yung 4th quarter ng 2023. So, ang lalagay natin dito is 2023 and 4th dito. Hindi na to i-update. Instead, diretso ka na dito sa 8% income tax rate, item number 13. Mapapansin nyo, and ang rule of thumb is kapag nag-grade out, ibig sabihin hindi na yan mapifill upan, pwede na mag-proceed sa mga next step. Ang gagawin mo na lang is validate and then submit final copy. Again, in case lang kung may nakalagay na 2551Q dito. Kung wala naman, hindi nyo na kailangan gawin yung 2551. Yung 1701 lang for this year and then yung mga succeeding quarter naman is 1701Q. Also, dapat properly filled out, updated yung mga books ninyo and yung mga resibo na meron kayo. And after this, make sure na abangan ninyo yung email from BIR. I-backup nyo rin yun. Sa akin, umaabot siya ng few minutes to few hours within the day. And ganito yung magiging itsura niya just in case na ma-receive nyo na. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!